Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagmamalinis ngayon ang mga maka-Duterte, lalo na itong si Bato de la Rosa. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po, may mga puna sila ngayon sa nangyaring pag-aproba ni Marcos Jr. ng Annual National Budget for 2025. Ayon po kasi sa mga sinabi nila, para daw ma-justify ni na Marcos na dinagdagan ang pundo ng Department of Education, inilagay daw dito yung pundo na para sa military training ng IFP at ng ating mga kapulisan, na dapat raw inilagay sa nararapat na ahinsya, tulad ng Department of Defense. Well, tama nga naman. Pero kung sila ang nagsabi wag na lang, kasi po mga kabunyog, wala silang karapatan para magpuna ng mga ganyan dahil puna sila ng puna. Yung kanilang mga mali, hindi nila makita, para silang mga bulag na kinukutya ang kapwa bulag. Na para bagang hindi nila makita ang kanilang mga kamalian, lalo na ang ginawa ni Sara sa confidential funds, hay naku. Anyway, itong mga kabunyog, pakinggan po natin itong mga sinabi ng mga alipores ni Digong. Hinimok ngayon ng isang mambabatas ang publiko na bantayan ang implementasyon ng programa at proyekto ng mga ahensyang nakakuha ng malaking pondo sa 2025 National Budget. Si Val Divina Gracia magbabalita. Nitong December 30, 2024 ay nilagdaan na nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 6.326 trillion pesos na national budget para sa 2025. Sa inisyal na budget, nasa 6.352 trillion pesos ang ipinanukala, ngunit binawasan ito ng 194 billion pesos dahil sa mga item na hindi consistent sa priority programs ng administrasyon. Kung maalala, una na ngang hinimok ang Pangulong Marcos na i-veto ang ilan sa mga nilalaman ng national budget gaya ng AKAP na posible umanong magamit sa papalapit na eleksyon. Dahil nga ganap na itong batas, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tanging magagawa na lamang anya ng mga Pilipino ang bantayan ang implementasyon ng naturang budget. Kung yan ay pirmado na, yan ay ganap na batas na, sana ang pagbabantayan natin ngayon, ating mga kababayan, yung implementasyon ng budget na yan. Na sana vigilant tayong lahat na hindi mapunta sa bulsa ng mga taong gusto makinabang sa budget na yan. Sa unang pagkakataon, para din ma-justify ng Kongreso ang ginawa nilang pagtaas sa budget ng Department of Education, ay isinama na lang dito ang pondo na para sa Philippine Military Academy o PMA at sa Philippine National Police Academy or PNPA. In my 5 years na sumasali dyan sa budget deliberation, magsi 6 years na pagsasali sa budget deliberation. First time yan nangyari na yung training funds ng Department of National Defense ay inilipat doon sa education. Ngayon lang yan nangyari. Parang hindi na siya pundo, no? Hindi siya pundo ng defense. Iba yung defense sector, iba yung education sector eh. Yung training ng mga military should belong to that defense sector. Yung training mga uniform personnel na non-military should belong to the ALJ. Kung yung fire, PNP, at saka BGMP, doon sa DILJ yan. Teka, tila ata nag-iba ka na ng tuno ngayon, Bato. Di ba ang sabi ng iyong kaibigan na si Sara Duterte, na the Department of Education is intertwined with national security, which is mandato ng Department of Defense, diba? So ano itong pinagsasabi mo? Education is intertwined with national security. Napakahalaga na we mold children who are patriotic, children who will love our country and who will defend our country. There is a joint memorandum circular with regard to confidential funds. So nakalatag doon kung paano siya gagamitin, nakalatag din doon kung paano siya i-liquidate. And by its nature, it's a confidential fund, so we cannot discuss kung paano siya ginagamit sa operations. Yan ba to? Yan yung parating dahilan ng kaibigan mong si Sara. Kapag tinatanong siya hinggil sa paggamit ng confidential funds ng DepEd, bakit dyan, hindi kayo kumontra? At wag mong sabihin na first time mong narinig na yung edukasyon ay na-involve sa defense, yan ba to? Malinaw yung sinabi ni Sara. Tapos nagrereklamo ka,
na dapat hiniwalay ang budget ng defense sa DepEd, umayos ka ba to? Grabe ang pagkatuta mo sa mga Duterte. Anyway, balik po tayo sa mga kuumag na ito. Maliban nga dito sa nilagdaan na final budget ni Marcos Jr. ay nasa conditional implementation ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at 11 pang proyekto o programa. Marami nga ang pumuna sa pag-allocate ng pondo sa AKAP na nasa 26 billion pesos. Kabila na dyan si Senator Bato na isa sa mga kumontra dito dahil maaaring magamit nga raw itong pambili ng boto sa darating na eleksyon. Sabi pa niya, hindi lang dapat yung mga malalapit sa mga politiko ang mabibigyan ng ayuda, kundi ang tunay ng mga kwalipikadong benepisyaryo na pasok sa guidelines ng DSWD. Nagpaalala din ang senador sa mga mamayang Pilipino na tumulong sa pagbabantay sa pamamahagi ng ayuda. So yan ang bantayan natin mga kababayan, bantayan natin kapag kayo dapat na makatanggap, tapos sa tingin ninyo ang nakakatanggap lang ay yung mga malakas doon sa politiko, no? Sa congressman o sa mayor na binigyan ng congressman ng pondo na yan, ay mag-ingay kayo kasi gawin natin tama ang dapat na tama yung gawin ng ating gobyerno. Alright, so yun. Mga partners, naalala nyo bago tayo mag-season break, na pag-usapan natin to yung pagpaliban sa paglagda. Ang sabi ni Boss Dada, naalala ko kunyari lang na hindi pinirmahan, gumagawa lang sila o nag-iisip ng bagong taktika kung anong gagawin nila sa pondo. Eto na, nangyari na. Biruin mo para makompensate or para tumaas ang budget ng Department of Education, isinama dito yung budget ng PMA at ng PNPA. Na dapat nasa DND yun. Hindi po yun parte ng Department of Education. Ganun po kalintik ang mga ito. Ganun kagaling sa balahuraan itong mga ito. Kaya ang mga Pilipino ngayon, galit na dahil akala nila ganun kabobo ang mga Pilipino. Biruin mo, gumagawa talaga sila ng kapamaraanan para masunod talaga kung ano yung gusto nilang mangyari. Yung makuha nila ng pera at hindi natin alam kung saan nila gagamitin yan. Pero ang pagkakaintindi ko, yung akap-akap na yan. Yan po talaga ang pinagbibigyan nila ng pansin. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi nila. Well, hindi naman sa sinasang-ayunan ko ang naging resulta ng budget ngayong 2025. Dahil kahit kami, kontra talaga sa akap-akap na iyan. Pero kung itong mga kumag na ito, galing ang pagpuna sa ating gobyerno, mahirap ng paniwalaan dahil batikos kayo ng batikos, wala kayong karapatan bumatikos dahil yung amo ninyong si Sara, mas malala ang ginawa. Hay naku, ito Bato and Friends. Panoorin ninyo itong balita at sabihin ninyo sa amin na wala din ginawang kalokohan ang amo ninyo at baka nga nakinabang pa kayo sa nakaw nitong si Sara at digong sa kaban ng bayan. Pinalabas mo nung ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are not, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman, were you aware? We are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing. Thank you, Mr. Chair. We were not aware.
Mr. Chair. Giit pa ng mga opisyal ng Army kung alam lang daw nila, hindi raw sila magbibigay ng certification sa DepEd. Dagdag naman ni Luistro, maging mahigpit din sana ang COA sa pagsusuri ng mga dokumentong ipinapasa sa kanila. While we tolerate all these irregularities, we are causing deprivation of the basic needs of the so many Filipino citizens. I hope that COA realize that. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita. Yan ba to? Ano ang masasabi ninyo dyan? Di ba mas malala pa iyan, hindi lang nagnakaw si Sara, nagsinungaling pa, para lang magnakaw sa pera ng bayan. Yes, in some point, mali talaga ang ginawa ni na Marcos sa paglagay ng budget ng militar at pulis sa departamento ng DepEd, pero at least yung pera mapupunta naman talaga sa taong bayan. Kahit yung agenda nila ay para matulungan ang kanilang pagtakbo sa eleksyon. At least napunta ang pera sa mamamayan, pero itong ginawa ni Sara, grabe. Yung pera napunta sa bulsa ninyo at ng mga Duterte, di ba mas karumal-dumal na korupsyon yun, kaya wag kayong magmalinis bato at mga tuta ni Kibuloy. Dahil mas malala ang ginawang kalokohan ng amo ninyong mga Duterte. Anyway, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.